Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po inyong likod, si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong grupo ni Vendalo na tinatawag. Tinatawag din daw po na siya daw po ang tunay na chairman ng Blue Ribbon, mga kababayan. Plano raw po nilang paimbestigahan ito pong pinsala ng lindol. Unbelievable. Kay lakas-lakas ng lindol, lahat ay pwedeng magiba sa lakas ng lindol. Ang dapat pong imbestigahan, ang malawakang korupsyon na mahigit 4 na taon. Bakit ayaw nyo imbestigahan at ayaw nyo makipagtulungan sa imbestigasyon na ginagawa ni Senator Marcoleta? Ngayon, ang aangas nyo mag-imbestiga ng mga nasira ng lindol. Unbelievable. Ang dapat imbestigahan, ang mali-maleta para po mapagawa ng nasira ng lindol. Yung mga ninakaw na mali-maleta, di po ba yan ang tama? Pakinggan po natin sila at panoorin. Maiimbisigahan umano ng Gatchalian Block sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin nitong matukoy kung may irregularidad sa konstruksyon ng mga nasirang infrastruktura. Si Sheena Torno magpabalita. Tumungo sa Mindanao sina Senate Pro Tempore Win Gatchalian kasama sina Senators Mig Zubiri, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Ito'y upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Ikinalulungkot raw ni Gatchalian ang matinding pinsalang idinulot ng lindol, lalo na sa mga infrastrukturang nagsisilbing haligi ng ekonomiya sa lugar. Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. Dahil dito, kinausap ng Gatchalian Block ang mga lokal na opisyal para sa gagawing rehabilitasyon kabilang na ang mga kalsada at mga paaralan. Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase. Lalo na nabanggit yung rehabilitation, mga basic infrastructure. Kaya nga kinausap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay. Yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong klaseng linog. No? Ipinunto pa ni Zubiri na sa harap ng ganitong kalamidad ay nararapat munang isantabi ang isyu ng politika. Ito'y upang magkaisaan niyang lahat sa pagtulong at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Naniniwala naman si Tulfo na kailangang repasuhin ang kalidad ng mga infrastrukturang Makimbihirang buhay ano. Mga politiko pa nagsasabi na imbestigahan po ito pong mga nasira na proyekto ng gobyerno. Paano hindi masisira yan? Ang komisyon ng mga politiko magnanakaw hindi bumababa sa 20% sa mga pagawain, karsada, tulay, flood control. Tapos hahanapan nyo ng tibay at hanggang intensity 9, kailangan hindi nasisira. Mga kababayan, hindi po ba sila ang unang-unang masiraulo? Di umano. Hindi po ba mga hindot yan? Ang kakapal ng pagmumuka. Paano titibay ang proyekto ng gobyerno? Puro magnanakaw ang politiko, nangungumisyon. Kaya nga nagiging ghost project pa ang programa nila di umano hindi po ba? At ito pa po, nakita-kita pa nga Ito pong mga tinatawag na Vendalo Mafia na tinatawag at kinikilala po ng Malacanang na kanya pong mga tuta at mga buhaya di umano. Nakita-kita pa raw. Ito po, tingnan po natin at nakita-kita pa sila. We just gotta have fun. Live life. Hey, speaker, my partner. Looking forward to working with you. Kasama ko si
Endorser mo. Ako din nag-endorse dito. Nakita nyo mga kababayan, magkakasama po, di ba ba? Nung sinasabi mga Bendalo Mafia, di umano, mga sindikato ng ating bansa. Kaya nga po yung sinasabi po ng ating mga kababayan. Sa panahon po ng binagong ang Pilipinas, ang mga magnanakaw sa ating bansa ay mga naka-Amerikana, naka-Barong, naka-Pilipinyana. Sila na po ang mga magnanakaw sa ating bansa, di umano. Mga naka-Amerikana, naka-porma, karamihan pa'y nakalakos, di umano. Hindi po ba? kaya ngayon po mga kababayan, ito pong mga politiko na ito na kinikilala ng Malacanang na kanyang mga tuta, di umano, ginagawa pong tanga una ang mga sarili nila. Ginagawa pong bobo ang mga sarili nila. At ginagawa po nilang ubod ng sinungaling ang mga sarili nila. Di umano. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Para sabihin mo na ang mga politiko na ito ay malilinis ang budhi at wala pong korupsyon ang mga pagmumukha nito. Hindi kaya. Sabihin mo, iimbestigahan daw nila. Itong mga politiko na to, iimbestigahan yung mga proyekto ng gobyerno na bakit daw nasira. Intensity 7.8 lang naman yung lindol. Bakit nasira? Pambihirang buhay yan. Wala nga lindol, bumabagsak yung tulay nila eh. Hindi po ba? Yung flood control nga nila, walang ulan, walang bagyo. Nasisira yung flood control nila eh, bumabagsak eh. Katulad po nung sa Bicol, di ba, na-i-vlog na natin. Walang bagyo, walang baha, pero nasisira ang flood control nila. Ito 7.8 magnitude, ang lakas ng lindol, 7.8. ang gusto raw ni Zubiri at itong mga grupo ng mga ulupong, di umano, ito pong grupo ng mga buhaya, kailangan daw ang proyekto ng gobyerno, at least merong lakas at kayang banggain at kaya ang tibay hanggang 9. Mambihira, hanggang 9. Yung 7.8 nasira, ang gusto pa ay 9. Mangyayari po yan mga kababayan pag nawala na silang lahat. Pag itong lahat na ito ay hindi na politiko, baka sakali may mga pumalit sa kanilang matitino. Hindi po sakim. Hindi po sakim sa komisyon. Hindi po sakim sa maleta. Hindi po sakim sa mga sobre na punong-puno ng pera. Ganon din po ng bag na umaapaw sa pera. Hindi kaya? Yan, baka po tumibay na ang mga proyekto ng gobyerno. Pagka po itong mga hayop at mga hindot na ito ang hindi po sila at hindi na sila mamumuno sa ating bayan. Di po ba? Naranasan po natin yan eh. Nung magkaroon po ng lingkod bayan na may tapang na may malasakit pa. Hindi po ba? Hindi po ganyan kabubuhay at kasasakim ang mga politiko nung panahon na yon. Bakit po ngayon naging sakim at ubod na po nakakapal ng mga pagmumuka at ubod na po ng mga sinungaling ang mga politiko po ngayon, lalong-lalo po pagkakaalyado at aso at tuta at buhaya ng tinatawag na presidente na kanyang ate na bangag at bongit. Yan po mga kababayan, ang gusto pong gawin, ito pong mga sindikato, di umano, na paimbestigahan daw po itong mga nasirang proyekto, programa ng gobyerno dahil mahinang klase sa tingin nila. Mga kababayan, matatawa ka na lang po sa mga hindot na ito. Yung flood control na pinagkaperahan at isang damukal na bilyon-bilyon, daang bilyon at trilyon pag kinuwenta mo, ayaw nilang imbestigahan. Ngayon, mag-iimbestiga ang mga hindot. Puro salita, mga kababayan. At ang pera ng taong bayan, alam mo naman kung kanino napunta. Hindi po ba? Kaya nga nagsisiyaman po ang mga hindot na yan eh. May araw din kayo. Hindi naman lahat ng araw ay sa inyo. Babagsak din po ang mga tao na yan. At kailangan po sa pagbagsak nila ay isuka po nila ang mga ninakaw nila. Hindi po ba?
Excuse me po. Maraming salamat po mga kababayan. At nasa inyo na po yon kung paniniwalaan nyo po ang mga hindot na yan. Thank you po sa inyo. At maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Jim Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Gayat Chena, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, kay Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, kay Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, TSC Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga bayan. At shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, ingat-ingat po tayo at samahan po natin ang pagtitiis. Muli po, paalam. Bye-bye.